Galing po ito, Attorney Vincent kay Mrs. Onciano. I am planning to buy a lot. As per seller, I notarized transfer of rights lang ang meron siya. Ano ang mga steps and things needed bago po ako mag-proceed sa pagbili ng lupa? First time buyer po kasi ako. Ayan, Miss Jackie, maganda ito kasi nagtatanong. Attorney, pakisagutin muna natin si Attorney Vincent Paul Talaw. Yan, go ahead po, Attorney. Tama yun, Miss Annie, kung first time buyer ka, ang una mong tamang ginawa ay magtanong. Kasi especially kapag sinasabi natin bentahan ng rights, Miss Annie, kadalasan wala po yung titulo. Nagbebenta lamang ng isang pag-aari na walang malinaw na papel o dokumento ng pagmamay-ari. Kundi yung kanya lamang paninirahan doon. Yung kanyang karapatan, na siya yung, sabihin natin, inoccupy niya yung lugar, at nagtayo doon ng structure, yun ang binibenta niya. Pero kung kayo po yung mausisang mamimili, ang una ninyong hanapin is yung titulo. Kung ano yung basihan, yung nagbebenta ng kanyang ibinibentang property. Para sabihin natin na siya yung talagang dapat kausapin. Kinakailangan, kung kayo po ay gusto ninyong mapunta sa mabuti yung pinag-ipunan ninyong pera, titignan natin kung sino yung nakapangalan sa titulo, at kung siya ba yung kausap ninyo. Ngayon, kung hindi po siya yung kausap ninyo, magtanong na po kayo doon, magduda na po kayo. At tingnan nyo po ng otorisasyon, doon po sa talagang may-ari. Kung siya ba pinapahintulutang ibenta, yung isang property na inaalok po sa inyo. Attorney, pag sinabi mong rights, ano po ito? Automatic ba yan? Ay galing o lupa yan ng gobyerno o galing ito sa pribadong mamamayan? Pag sinabing rights, ano po ito, Attorney? Yun na nga yung yung malaking question diyan, Miss Annie, kasi pag sinabi mong rights, malawak ang kahulugan niyo. In practice, yung salitang rights is a generic term na sinasabi na isang karapatan na pero pag tinignan mo doon ka na magsisimula magtanong saan nanggaling yung karapatan na yun. So sa madaling salita, hindi po advisable na ang binenta sa inyo rights lamang kung yan walang kalakip na dokumento. Kasi yun pong mismong dokumento katulad ng titulo, tax declaration o mga katulad nitong dokumento ng pagmamay-ari na nagsasabi na yung kausap po ninyo ang talagang may-ari at siya ang talagang may karapatan o rights as an owner na magbenta. Yun po ang talagang tinitignan natin na batayan ng pagmamay-ari. Hindi yung kasulatan lamang na sinabi nga, ako ay may karapatan dito. Pwede mong isulat yun, Miss Annie, pero ang tanong, asan po yung dokumento? Asan po yung titulo o yung tax declaration?